Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1551. Ham. Isang tao. Panipi. Nang makita ng dalawang gwardya si Yezuan, hindi nila maiwasang magtaas ng kilay. Pupunta ako, may faith crystal ako. Isang mahabang buhok na Demon Spider Clan Warrior ang natapos magsalita at direktang sumugod kay Yezuan. Nang makita ito, nagkunwaring nabigla si Yezuan at mabilis na tumalikod para umalis. Ang bilis niyang nabigla sa mahabang buhok na mandirigma, ngunit hindi ito masyadong inisip ng kabilang partido. Inisip niya lang na mabilis si Yezuan, kung tutuusin, kitang-kita ang pagkakaiba sa realm. Tumakbo silang dalawa ng halos 10 segundo bago hindi na nakayanan ng mahabang buhok na martial artist. Galit na sigaw niya, "Anak, tumigil ka nga dyan." "Rip!" Bago bumagsak ang kanyang boses ay biglang napunit ang likod ng mahabang buhok na mandirigma. Ang 8 malasibat na spider legs ay mabilis na umunat at direktang hamarang sa daanan ni Yezuan. Ngunit sa parehong oras, direktang ginawa rin ni Yezuan ang kanyang hakbang. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, Nihility Flame Sword Wave, isang puwang ang bumukas, at isang invisible na sword chi ang tumagos at lumabas sa likod ng ulo ng mahabang buhok na mandirigma. Pang! Ang ulo ng mahabang buhok na mandirigma ay direktang sumabog, at siya ay agad na napatay. Ding! Tumaas ang killing intent value ng host. Nang tumunog ang system notification, nakuha na ni Yezuan ang interspatial ring ng taong ito. Matapos lunukan lahat ng nasa loob ay mabilis siyang tumalikod. At the same time, nagbago din ang itsura niya. Ang ganitong paraan ng pang-aakit, basta nagbago ang mukha niya at lumabas sa ibang direksyon, hindi dapat isipin ng kabilang partido na iisang tao yun. Hindi nagtagal, ginamit ni Yezuan ang parehong paraan para akitin ang ibang tao. Ding! Tumaas ang killing intent value ng host. Sa una ay 5 gwardya, ngunit ngayon ay 3 na lamang ang natitira. At ang kapitan ng gwardya na may katawan ng Undying Second Realm ay muling pumasok sa minahan, na parang hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. Dahil iyon ang nangyari, maaaring direktang magsimulang pumatay si Yezuan. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap at nagmamadaling lumabas. Sa pagkakataong ito, wala siyang balak gamitin ang paraan ng pang-aakit. Ham! Nang makita ito, napataas ang kilay ng 3 gwardya. Nakita ng isa sa mga eksperto na mukhang hindi pamilyar si Yezuan at hindi naiwasang magtanong, bakit biglang pumasok ang 3 tao sa 8th level Samsara realm? Habang nagsasalita siya, direktang naglabas siya ng faith crystal at naghanda na hayaang pilitin itong kainin ni Yezuan para maniwala sa kanilang heavenly spider god. Gayunpaman, bago pa siya makalapit, biglang umatake si Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, Nihility Flame Sword Wave. Ang parehong paglipat na ginamit sa iba't ibang mga tao, ang epekto ay napakalinaw. Sa isang iglap, napatay ang gwardya. Kasabay nito, lumitaw ang Skeleton King at ang Skeleton King. Atake ng kaaway. Mabilis na nag-react ang isa sa kanila. Matapos sumabog ang ulo ng kanyang kasama, mabilis itong sumigaw, "Kuya Lu." Ang kanyang boses, umalangaw sa buong kalangitan sa minahan. Nang marinig ito ng kapitan ng gwardya, nang inag ang kanyang katawan, at agad siyang sumugod upang pumatay. Gayunpaman, sa oras na siya ay lumabas, ang 2 taong nagbabantay sa labas ay sunod-sunod na pinatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nang tumunog ang 2 system notification, ang Old Tree at ang Skeleton King ay nakabalik na kay Yezuan na may interspatial ring. Trahedya, konti na lang. Matapos lunukan ni Yezuan ang lahat ng bagay sa interspatial ring, hindi niya maiwasang magpakita ng walang magawang tingin. Gayunpaman, si Wei Zhenchen at ang Skeleton King ang unang nakalusot. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na katawan ay nasa 2nd level Undying Physical Body. Ding! Nakalusot ang Skeleton King. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na katawan ay nasa 2nd level Undying Physical Body. 2 2nd level Undying Physical Body Cultivator ay siguradong sapat na para harapin ang guard captain. Sino ka?
Tiningnan ng guard captain ang bangkay ng kanyang nasasakupan at nakakunot ang noo niyang tanong. Tao, mabagal na sagot ni Yezuan. Nang marinig ang sagot na ito, nanlamig ang mukha ng kapitan ng bantay at nagpatuloy siya, "How dare you rob the mine?" So ano, nagtaas ng kilay si Yezuan. Ngayon ang huling batch ng White Bone Gold Concentrate. Alam mo talaga kung paano pumili ng oras. Sabi ng guard captain at direktang naglabas ng mahabang espada mula sa interspatial ring. Kasabay nito, napunit ang kanyang likod at nakaunat ang 8 matutulis na binti ng gagamba. Ribs, you and I deal with him. Old Tree, pumasok ka at tingnan mo kung may ibang tao. Tumingin si Yezuan sa guard captain at nagbigay ng utos sa dalawa sa kanyang puso. Gayunpaman, sa sandaling bumaba ang kanyang boses, gumalaw ang kapitan ng bantay. Whoosh! Mabilis na tumakbo sa lupa ang kapitan ng gwardya at binilisan ang 8 paa ng gagamba sa likuran niya. Ang bilis niya kasing lumipad. May kakayahan ka. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang Skeleton King, na nakalusot sa second level Undying Physical Body, ay nanguna at hinawakan ang Heaven Shaking Sword para salubungin ang guard captain. Klang! Ang tibak na nanginginig sa langit ay iwinagayway at bumangga sa mahabang espada ng kapitan ng bantay. Gayunpaman, sa parehong oras, ang 8 spider legs ng guard captain ay direktang nakabasag sa rock armor defense ng Skeleton King. Matapos makapasok sa Undying Physical Body, tumaas ng husto ang depensa ng Skeleton King, ngunit nagawang basagin ito ng kapitan ng bantay. May kakayahan siya. Habang naglalaban ang Skeleton King at ang guard captain, pinangunahan ni Old Tree at sumugod sa minahan. Para kay Yezuan, direkta rin siyang umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, Nihility Flame Sword Wave. Bagamat ang guard captain na nasa harap niya ay isang eksperto ng second level Undying Physical Body, ang sneak attack ng Space Eye ay hindi ganoon kadaling iwasan. Sa isang iglap, nakarinig ang kapitan ng gwardya ng sumisipol na hangin sa likuran niya. Sa sobrang takot niya ay dali-dali niyang nakontrol ang 8 legs ng gagamba para ipagtanggol. Bitik, ilang malulutong na tunog ang narinig. Ang 6 na spider legs ng guard captain ay direktang pinutol ng Nihility Flame Sword Wave. Kung wala ang mga spider legs na ito, ang likod ng kanyang ulo ay tiyak na madudurog. Hindi man siya mamatay, malubha siyang masusugatan. Pagkatapos ay dumating ang pag-atake ng Skeleton King. Bang! Isa pang muffled sound ang narinig. Sa pagkakataong ito, hinarang muli ng kapitan ng gwardya ang pag-atake gamit ang mahabang espada sa kanyang kamay. Gayunpaman, ang malakas na lakas ng Skeleton King ay direktang yumanig sa kanyang braso. Sa ilalim ng parehong sitwasyon, ang kapitan ng bantay ay maaaring tumagal ng ilang round, na itinuturing na mabuti. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang dalubhasa ng second level Undying Physical Body. Siya ay itinuturing na nasa tuktok ng second level Undying Physical Body. Siyempre, ang dahilan kung bakit niya kayang tiisin ang 2 galaw ng Skeleton King ay higit sa lahat dahil sa mahabang espada sa kanyang kamay. Ito ay isang ika-8 order na armas na gawa sa White Bone Gold Concentrate. Ito ay hindi masisira. Ngunit, pagkatapos, ang sandata na ito ay pagmamay-ari ni Yezuan. Sa pag-aakalang malapit na siyang mag-mutate, tumaas ang fighting spirit ng Skeleton King. Napatingin siya sa katawan ng guard captain na lumilipad paatros at diretsyong iniunat ang kaliwang kamay para sunggaban ang kawalan. Hawak ng underworld, muling nahuli ang kapitan ng gwardya na lumilipad pabalik. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kanyang ekspresyon ay hindi masyadong maganda dahil siya ay kontrolado ng kaaway. Hindi siya makaalis kahit gusto niya. Ang kanyang susunod na kapalaran ay magiging lubhang miserable. Kabanata 1552. Sa kasamaang palad, ang Skeletal King ay parang estatwa. Tinanggap niya ang mga pag-atake nang hindi pinipiga ang isang talukap ng mata. Tama ang kutob ng guard captain. Ang Skeletal King's grasp of the underworld ay hindi kailanman nabigo laban sa isang cultivator ng parehong antas. Bukod dito, si Yezuan, na may Eye of Space, ay nanunood mula sa malayo. Whoosh whoosh whoosh. Nang lumipad papalapit ang kapitan ng gwardya, hinampas siya ng Skeletal King. Kasabay nito, muling umatake si Yezuan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya gumamit ng spatial crack.
Sa halip, direktang umatake siya. Klang! Bang! Biglang sumabog ang likod ng ulo ng guard captain. Ang mga apoy na nabuo ng mahalagang enerhiya ng unicorn ay agad na kumalat sa buong ulo at sinunog ito hanggang sa abo. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Tumunog ang system notification. Sa sandaling iyon, mabilis na sumugod si Yezuan at kinuha ang universe ring. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa 9th level ng Samsara realm. Ding! Spirit of Ashes has broken through. Host is currently at the 2nd level of the undying physical body realm. Maraming bagay sa interspatial ring na nagbigay daan kay Yezuan na makalusot. Kasabay nito, mayroong isang mineral na mukhang buto. Ito ang layunin ng paglalakbay ni Yezuan, ang white bone gold concentrate. Sa kasamaang palad, hindi marami sa kanila. Imposibleng mahanap ang white bone gold concentrate. Dagandong, ang Skeletal King ay medyo naiinip at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Hindi sapat. Umiling si Yezuan at sinabi sa Skeletal King, huwag kang mag-alala, marami pa sa loob. Sa sandaling ito, nagkataong tumugon ang matandang puno. Maraming mga minero ng Samsara realm sa loob, mga 500 sila. Gayunpaman, pagkatapos maramdaman ang aking aura, sila ay napakamasunurin. Maliban doon, wala akong nakikitang sinuman sa Undying Realm. Siya ay kasalukuyang nasa 2nd level ng Undying Physical Body Realm. Bagamat may pananampalataya ang mga minero sa loob, nasa Samsara realm lang sila. Natural, hindi sila nang ahas na gumawa ng gulo. Nang marinig ito, bahagyang tumanggaw si Yezuan at sumagot. Itanong kung gaano katagal bago magmina ng 100 piraso ng white bone gold concentrate. Ito ay aabutin ng halos 1 araw. Gayunpaman, ang mineral na ugat na ito ay tatagal lamang ng kalahating araw. Sagot ng matandang puno, kahit natapusin natin ang pagmimina ng mineral na ugat na ito, hindi na tayo makakahanap pa ng white bone gold concentrate. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang 100 piraso ng white bone gold essence na iyon ang halagang kailangan niya ngayon. Tila kahit na minahan sila ng mineral na ugat na ito, wala silang mahahanap na isang white bone gold concentrate. Gayunpaman, kaya pa rin niyang maghintay ng 1 araw. Higit pa rito, naroon si Old Shu, Skeleton King at Wei Zhenchen, na nakarating sa ikalawang antas ng Undying Physic Realm, upang kolektahin ang mga ugat ng mineral. Dahil si Ye ay Yezuan level realm, ang Old Tree King na noon ay. Sa tulong ni Old Shu at ng dalawa pa, natapos sila sa pagtitipon ng wala pang kalahating araw. May eksaktong 60 piraso ng white bone gold essence ores. Gayunpaman, kasama ang mga nakuha ni Yezuan mula sa singsing ng guard captain, nasa 40 piraso pa rin ang layo nila mula sa white bone gold essence jade. Dagandong, ang Skeletal King ay nagpakawala ng hindi nasisiyahang Dagandong. Don't worry, diretso na tayo sa Blackwater City. Kalahating taon na silang nagmimina. Siguradong marami sila. Tinapik ni Yezuan ang shoulder armor ng Skeletal King at inaliw ito. Gayunpaman, nang malapit na silang pumunta sa Blackwater City, isang team ang biglang tumawid sa kalangitan. 3 lang ang tao, lahat sila ay mula sa Demon Spider Clan. Ang aura na ito, lahat sila ay eksperto sa 2nd level ng Undying Physical Body Realm. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Mukhang ang swerte niya. Ang mga sandata na isinuot ng 3 taong ito ay kapareho ng mga nagbabantay sa white bone gold concentrate. Dapat ay taga Blackwater City sila. Dahil sila ay mula sa Blackwater City, maaaring mayroong white bone gold concentrate sa kanilang interspatial rings. Kung ganoon, ang Skeletal King ay maaaring makapag-mutate on the spot. Kahit na walang white bone gold concentrate, ang mga sandata ng mga taong ito ay maaaring ihalo sa white bone gold concentrate. Hanggat nakuha ni Yezuan ang mga sandata na ito, magagamit niya ang mga ito para sirain ang mga ito. Sino ka? Matapos makita si Yezuan, ang nangungunang mandirigma ay hindi maiwasang magtanong. Wala lang, ninakawan lang namin itong mineral vein. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan habang siya ay sumagot. Rob, nililigawan mo si kamatayan. Panipi, nang marinig ito ng 3 ay agad na nagliwanag ang kanilang mga mata. Sa lugar na ito, naglakas loob silang pagnakawan ng City Lord ng Blackwater City.
Nililigawan talaga nila si kamatayan. Gayunpaman, naramdaman din ng tatlo na ang aura ng Old Tree at ng Skeletal King ay hindi mas mahina kaysa sa kanila, kaya kailangan nilang mag-ingat. Pumunta ka. Habang ang pinuno ay sumigaw ng mahina, silang tatlo ay sumugod kay Yezuan. Kasabay nito, ang Old Tree at ang Skeletal King ay pumili din ng kanilang mga kalaban. Tulad ng para sa huling tao, natural na ipinaubaya ito kay Yezuan. Si Yezuan at ang dalawa pang tao ay pinanood ang paglapit ng kabilang partido. Nang pumasok ang kabilang partido sa kanilang hanay ng pag-atake, sunod-sunod silang umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, Nihility Flame Sword Wave. Nang walang sabi-sabi, direktang nahati si Yezuan ng Spatial Crack, at isang invisible na sword chi ang tumama. Hindi lang iyon, sumugod din ang matandang puno at haring kalansay at dumating sa likuran ng tatlong tao. Pang! Pang! His! Sa isang palitan lang, diretsyong bumagsak ang tatlong tao. Sumabog ang ulo ng dalawang tao, at naputol ang ulo ng isang tao. Instant kill. Bukod dito, ito ay isang triple kill. Ang huling taong pinugutan ng ulo ay hindi namatay. Tiningnan niya ang sarili niyang bangkay sa hangin, at pagkatapos ay tumingin sa hindi gumagalaw na si Yezuan sa dikalayuan. Natulala siya. Lahat silang tatlo ay nasa Undying Second Realm at mga eksperto sa Blackwater City. Ngayon, dumaan sila para tingnan ang sitwasyon ng pagmimina, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, agad silang napatay. Ikaw ay, nang ibuka ng taong ito ang kanyang bibig, sinuntok ng matandang puno ang likod ng kanyang ulo, at pagkatapos ay sumabog ito. Patay. Ang tatlong taong ito ay naging sanhi ng pagkagulat ni Yezuan. Sa kanilang tatlo, tanging ang kamamatay lang ang may Undying Blood Essence. Ang mga kaluluwa ng iba pang dalawa ay nawala na sa mundo nang ang kanilang mga ulo ay pumutok. Sa makatuwid, ang ikatlong taong ito lamang ang mabubuhay na muli. Siyempre, sa teorya, maaari siyang mabuhay muli. Ngunit hindi siya hahayaan ni Yezuan ng ganoon kadali. Nihility Flame Sword Wave. Isa pang invisible na sword chi ang naglaslas at tumama sa natulala na kaluluwa ng ikatlong tao. Biglang nakaramdam ng kirot ang kanyang kaluluwa, at pagkatapos ay sinunog ito hanggang sa naging abo. Mabait ang sistema. Kapag namatay ang isang eksperto sa Undying Realm, makakatanggap si Yezuan ng halaga ng pagpatay sa layunin. Sa makatuwid, kung ang mga taong ito ay may Undying Blood Essence o wala ay walang gaanong kinalaman sa kanya. Ang dahilan kung bakit niya pinatay ang kaluluwa ng kalaban ay ang pagpatay sa katawan ng kalaban ay magbibigay lamang sa kanya ng killing intent value. Ang elehiya ng mga kaluluwa ay hindi tataas. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa kaluluwa ng kalaban tataas ang elehiya ng mga kaluluwa. Matapos mamatay ang tatlong tao, mabilis na pumunta si Yezuan sa Old Tree sa pamamagitan ng Spatial Crack, kinuha ang Interspatial Ring ng tatlong tao, at pagkatapos ay sinuri ang mga ito. Kabanata 1553. Ang ikatlong tao ay mayroong Indestructible Blood Essence, kaya siya ay mabubuhay na muli. Sa makatuwid, mayroon siyang pinakamaliit na bagay sa kanyang Chen Kun Ring. Kung tutuusin, kung siya ay nahulog, maaari pa siyang bumangon muli. Hinaluan din ng White Bone Gold Concentrate ang mga armas ng tatlong tao. Inihagis ni Yezuan ang kanilang mga sandata at nagsimulang mabulok ang mga ito. Ding, matagumpay ang nabubulok. Ding, matagumpay ang nabubulok. Ding, matagumpay ang nabubulok. Pagkatapos ng tatlong matagumpay na nabubulok na system prompt, nakakuha si Yezuan ng higit sa 20 piraso ng White Bone Gold Concentrate, kaunti pa. Mukhang kailangan nating maglakbay sa Blackwater City. Mabagal na sabi ni Yezuan. Umuungol. Nang marinig ito ng Skeleton King, lumakas ang fighting spirit nito. Naunawaan ni Yezuan ang mood ng Skeleton King. Kung tutuusin, kung mag-mutate ang Skeleton King, siya ang higit na makikinabang. Sa oras na iyon, ang Skeleton King ay magmumut sa Ghost Dome Great Emperor, at tiyak na tataas ng ilang beses ang lakas nito sa pakikipaglaban. Fair na, sa pag-iisip nito, medyo naiinip si Yezuan at nagsimulang magmadali. Ang mineral na ugat na ito ay hindi malayo sa Blackwater City, at maaabot nila ito sa isang araw na paglalakbay. Sa araw na ito, sinunod ni Yezuan ang naunang plano, isang tao ang nagmamadali habang ang dalawa naman ay napatay. Hindi nagtagal,
lumipas ang isang araw. Makalipas ang isang araw, dumating si Yezuan sa Blackwater City, at nagkataong gabi na sa ganitong oras. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagkatao, hindi pa siya pumasok. Young Master, ang Blackwater City na ito ay may malakas na background, dapat ba tayong direktang atakihin o palusot, sabi ng Old Tree kay Yezuan. Sa lakas namin, kahit diretsyong lumaban, hindi kami natatakot. Hindi na kailangan pasukin, sagot ni Yezuan. Mabuti, nagliwanag ang mata ng matandang puno. Nagustuhan din niya ang pamamaraang ito ng direktang pakikipaglaban sa kalaban. Tulad ng para sa Skeleton King, ito ay natural na pareho. Fair na, dahil napagdesisyonan na, diretsyong naglakad si Yezuan mula sa kadiliman patungo sa gate ng lungsod. Ang Five Poison Territory ay pangunahing kontrolado ng 5 angkan ng hayop. Mayroong lahat ng uri ng tao sa Blackwater City na ito, ang Demon Spider Clan, ang Wind Centipede Clan, ang Golden Toad Clan, ang Demonic Snake Clan, at ang Black Scorpion Clan. Ang City Lord daw ng Blackwater City ay miyembro ng Demon Spider Clan, at hindi raw maliit ang background niya. Dati siyang disipulo ng Sky Spider Sect. Ang Sky Spider Sect ay isa sa 5 Poison Divine Sects. Siguradong hindi mahina ang isang disipulo ng Sky Spider Sect. Kung ito ay isang ordinaryong tao, kahit na mataas ang kanilang kaharian, hindi sila mangangahas na direktang salakayin ang lungsod, dahil ang mga tao sa Five Poison Realm ay pawang mga eksperto sa paggamit ng lason. Kung hindi sila nag-iingat at natama ng soul poison, magiging trahedya iyon. Gayunpaman, hindi natakot si Yezuan at ang iba pa. Si Yezuan ay immune sa lason, at ang Old Tree at ang Skeletal Monarch ay maaaring buhayin ng walang limitasyon. Isa lang itong lason sa kaluluwa, kaya ano ang malaking bagay? Nang maglakad si Yezuan patungo sa gate ng lungsod, natuklasan sila ng pangkat na nagbabantay sa gate ng lungsod. Gayunpaman, dahil sa layo, hindi maramdaman ng mga Demon Spider Clan na ito kung may relihiyon si Yezuan. Bukod dito, posible na siya ay isang pagkakatawang tao ng Demonic Snake Clan. Nang lumapit si Yezuan at ang iba pa, bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa anyo ng tao, at walang relihiyon, tiyak na hindi ito ang Demonic Snake Clan, kundi isang tao. Kamakailan ay nagpadala ang City Lord ng malaking bilang ng mga eksperto para kumuha ng mga sakripisyo. Hindi ko inaasahan na may darating sa atin. Zulai, sa pagkakataong ito ay ikaw na, sabi ng kapitan ng City Guard sa isang City Guard. Ang mga makakahuli ng mga sakripisyo ay gagantimpalaan, ngunit walang maraming tao ang maaaring pumunta sa Blackwater City, kaya ang grupong ito ng mga bantay ng lungsod ay humalili. Nang marinig ito ng mandirigmang nagngangalang Zulai, hindi naiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata. Sa wakas ay turn na niya. Hindi ito naging madali. Hindi masama ang gantimpala ng ika-9 na antas ng pagsasakripisyo ng Samsara Realm. Ito ay isa pang pinagkukunan ng kita. Ang iba ay nagpahayag din ng mga nakakainggit na ekspresyon, ngunit hindi nila akalain na si Zulai ay magiging malas sa pagkakataong ito. Ito ay dahil ang kabataang tao na naglakad patungo sa gate ng lungsod, na tila walang alam, ay si Yezuan. Sa sandaling ito, humakbang na si Zulai patungo kay Yezuan na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Mayroon siyang Undying Realm First Level Physical Body, at si Yezuan ay nasa ika-9 na antas ng Samsara Realm. Ang kanyang lakas ay talagang napakalaki. Anak, malamang hindi mo alam ang kasalukuyang sitwasyon ng Five Poison Realm. Consider yourself unlucky. Humalaklak si Zulai. Hinawakan niya ng isang kamay ang lalamunan ni Yezuan, at naghanda ng Faith Crystal sa kabilang kamay niya. Handa niyang pilitin si Yezuan na sambahin ang kanilang Sky Spider God. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang napakalakas na layunin ng pagpatay ang biglang lumabas sa katawan ni Yezuan. Nang nasa harapan na niya si Zulai, bigla siyang nagsaksak gamit ang kanyang espada. Nihility Flame Sword Ripple. Direktang pinasabog ng espada ang ulo ni Zulai, nagpapadala ng mga laman at dugo na lumilipad kung saan-saan. Sa harap ni Yezuan, ang hindi namamatay na katawan ng unang antas ng Undying Realm ay madaling nawasak ni Yezuan na parang tofu. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog sa isip ni Yezuan. Sa susunod na sandali, kinuha na niya ang yin at yang ring ni Zulai.
Si Zulay ay maaaring ituring na malas dahil wala siyang kahit isang patak ng hindi namamatay na essence blood. Ngayong patay na siya, patay na talaga siya. Nang makita ng grupo sa gate ng lungsod ang bangkay ni Zulay, hindi nila maiwasang matigilan. Sa sumunod na sandali, sumugod lahat ang natitirang siyam na gwardya ng lungsod. Bastard, how dare you kill someone? You're courting death. Mag-ingat kayong lahat. Ang taong ito ay may atake na maaaring makalusot sa hindi namamatay na katawan. Ang taong ito ay dapat na ipinadala ng 100 Beast Territory. Kunin siya at ibigay sa Panginoon ng lungsod. Sa gitna ng maraming paputok na sigaw, direktang kinubkob si Yezuan. Ang kapitan ng mga bantay ng lungsod ay isang dalubhasa sa ikalawang antas ng Undying Realm. Ipinahayag din niya ang kanyang pagdududa tungkol sa pagkamatay ni Zulay, ngunit ang huli ay namatay sa kanyang harapan, kaya ito ang katotohanan. Gayunpaman, dahil ang kanyang siyam na miyembro ng koponan ay umatake na, hindi na niya kailangang gawin ito. Sa kanyang opinyon, pinatay lamang ni Yezuan si Zulay sa isang palihim na pag-atake. Ngayong kaharap na niya ang siyam na eksperto ng unang antas ng Undying Realm, magiging mahirap para kay Yezuan na hindi mamatay. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ay masyadong walang muwang. Sa kabutihang palad, hindi niya pinatay ang kanyang paraan palabas. Kung hindi, ang kanyang bituka ay naging berde sa panghihinayang. Ang kanyang siyam na miyembro ng koponan ng unang antas ng Undying Realm ay namatay lahat sa loob ng 2 segundo. At ang pumatay sa kanila ay hindi lamang si Yezuan. May dalawa pang iba. Ang isa ay isang kalbong matandang lalaki, at ang isa ay isang matipunong lalaki na nakasuot ng baluti. Hindi, iyon ay ang Skeleton Monarch. Second level Undying Realm. Agad namang nag-react ang kapitan ng mga City Guard. Agad siyang tumalikod at sumigaw, "Isara mo ang tarangkahan ng lungsod, may atake." Ang kanyang reaksyon ay napakabilis, ngunit sa kasamaang palad, ang Old Tree ay mas mabilis at hinarangan siya bago siya sumugod sa gate ng lungsod. Kasabay nito, ang Skeleton Monarch ay kumalas na sa kabilang panig ng daanan ng pader ng lungsod. Direkta niyang ginamit ang kanyang mga kamay para harangin ang mabigat na gate ng lungsod na sarado. Ang Blackwater City ay may 2 gate ng lungsod na napapalibutan ng mga porma sayon. Kapag naisara na ang 2 pinto ang daan ng lungsod, hindi na ganoon kadaling makapasok. Kapitan, mayroong maliit na pangkat ng 5 sa kabilang panig ng tarangkahan ng lungsod. Agad nilang isinara ang gate ng lungsod nang marinig nila ang tunog, ngunit nakita nila ang isang higanteng bagay na natigil sa pagitan ng mga pintuan ng lungsod. Kabanata 1554, Bilis, ipaalam sa City Lord na may umaatake sa lungsod. Sa sigaw na ito, nagkagulo ang buong lungsod. Ang Blackwater City ay hindi kinubkob sa loob ng maraming taon. Ngayon, sa wakas nangyari na. Nang marinig ito, ang mga residente ng Blackwater City ay nagtago muna sa malayo, pagkatapos ay nagsimulang manghula. Noong huling pagkakataon, ang 100 Beast Region ang sumalakay sa lungsod. Maaaring ito ay pareho sa oras na ito. Habang umaalingaw pa rin sa langit ang sigaw, sumugod na ang Old Tree sa tulong ng pagsusuri ng Skeleton King. Samantala, itinago ni Yezuan ang Universe Ring ng City Guard Captain sa labas ng gate ng lungsod. Pagkatapos, direktang ginamit niya ang espesyal na sistema ng pagpoposisyon ng Void at ang Eye of the Void para makapasok sa Blackwater City. Sa sandaling ito, nakakuha siya ng sapat na mga materyales, na kung saan ay ang White Bone Gold Concentrate. Ding, matagumpay ang White Bone Gold Concentrate. Isang system notification ang tumunog. Hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti. Sa wakas, oras na. Ding, maaaring sumailalim sa mutation ang Skeleton King. Sang-ayon ka ba? Nang marinig ito, natural na hindi tumanggi si Yezuan at agad na piniling sumang-ayon. Ding, nagsimula nang mag-mutate ang Skeleton King. Ang kasalukuyang mutation rate ay 1%. Ding, nagsimula nang mag-mutate ang Skeleton King. Ang kasalukuyang mutation rate ay 2%. Ding, nagsimula nang mag-mutate ang Skeleton King. Ang kasalukuyang mutation rate ay 3%. Naisip ni Yezuan na ang mutation ay matatapos sa isang iglap. Hindi niya inaasahan na may progress bar. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ng mutation ay medyo mabilis.
Gayunpaman, ang dahilan kung bakit siya walang magawa ay ang Skeleton King ay hindi makagalaw sa panahon ng mutation, kaya inilagay ito ni Yezuan sa espasyo ng halaman. Pagkatapos, ang susunod na labanan ay sa pagitan niya, Old Tree, at Wei Zhenchen. Mabilis na kumalat ang balita. Maraming city guards ang nagpapatrolya sa malapit. Nang marinig nilang may umaatake sa lungsod, agad silang sumugod sa tarangkahan ng lungsod. Ang mga city guard na ito ay pawang mga Undying Realm martial artist. Wala silang kapitan. Sa larangan ng pangitain ni Yezuan, mayroong kabuuang 15 katao sa 3 grupo. 15 Undying Realm martial artists. Kahit si Wei Zhenchen ay kayang harapin sila, lalo na ang Old Tree at Yezuan. Patayin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yezuan habang nag-utos siya sa Old Tree at Megatron. Nang dumating ang 3 grupo ng mga gwardya ng lungsod, ang 5 taong nagbabantay sa gilid na ito ng tarangkahan ng lungsod ay naasikaso na. Kasunod nito, si Yezuan at ang 2 pa ay nag-alaga ng tig-iisang grupo ng mga bantay ng lungsod. Sa mga tuntunin ng bilis ng pagpatay, ang Old Tree ay natural na pinakamabilis. Kung tutuusin, nasa 2nd antas na siya ng Undying Corporeal Body. Kahit na si Yezuan ay nasa 9 na antas ng Samsara Realm, ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya. Para naman kay Wei Zhenchen, siya ay pansamantalang pumangatlo dahil sa kanyang kakulangan sa kakayahan. Gumamit lamang ang Old Tree ng 2 segundo upang harapin ang isang grupo ng mga gwardya ng lungsod, gumamit si Yezuan ng higit sa 3 segundo, at gumamit si Wei Zhenchen ng halos 5 segundo. Kasunod nito, dumating ang matandang puno at Wei Zhenchen dala ang mga samsam sa digmaan. Para sa mga kaluluwa ng mga taong iyon, ginamit din ni Yezuan ang Void Flame Sword Wave mula sa malayo para anihin sila. Nilamon ni Yezuan ang lahat at sabay na sumulyap sa interface. Lumipas ang 5 segundo, ngunit ang progress bar ng Skeletal King ay tumaas lamang ng 20%. Tila magtatagal bago ito mag-mutate. Bagamat obligado ang City Lord na harapin ang pagkubkob, marami pa rin ang puwersa sa Blackwater City. Matapos marinig ang balita, agad silang sumugod. Sa sandaling ito, 3 tao na may bahagyang mas malakas na aura ang lumitaw sa larangan ng pangitain ni Yezuan. Ang isa sa kanila ay mula sa Black Scorpion Tribe, at silang 3 ay nasa 2nd antas ng Undying Corporeal Body. Napatay na ni Yezuan ang ganoong grupo minsan, sa labas lang ng minahan ng White Bone Gold Essence. Bagamat wala ang Skeletal King sa pagkakataong ito, Brat, how dare you attack the city? Prepare to die. Sigaw ng matanda sa Scorpion Tribe at siya ang unang dumating. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang matandang puno ay lumitaw sa kanyang likuran sa isang iglap at sinuntok siya. Kasabay nito, naglaslas din si Yezuan ng Void Flame Sword Wave. Ang kanilang pagtutulungan ay perpekto. Sa isang iglap, ang elder ng Scorpion Tribe ay napatay at ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan. Nagulat ang 2 pang eksperto. Pagkatapos nilang magpalitan ng tingin, lumapit sila sa isa't isa. Kung ang isa sa kanila ay mapatay sa isang iglap, wala itong silbi kahit na magkatrabaho silang 2. Maaaring harapin ng Old Tree ang isa ng mag-isa, at maaari ding harapin ni Yezuan at Wei Zhenchen ang isa pa sa loob ng 5 round. Gayunpaman, hindi naging malungkot ang mukha ni Yezuan dahil sa 2 eksperto. Sa halip, ito ay dahil sa figures sa langit. Ayon sa bilis ng taong ito, dapat ay eksperto na siya sa 2nd antas ng Undying Corporeal Body Realm. Dapat kong tapusin ito ng mabilis. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Direkta niyang ginamit ang Eye of Space at nahuli niya ang taong nasa harapan niya ng walang bantay. Sa orihinal, kinalkula niya na siya at si Wei Zhenchen ay makakaharap sa kabilang partido sa 5 round. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang Eye of Space, tatagal ito ng hindi hihigit sa 2 round. Bang! Naging matagumpay muli ang Void Flame Sword Wave. Malubhang nasugatan ang nasa harap niya sa likod ng kanyang ulo. Pagkatapos, nataman siya ng Dragon Tail ni Wei Zhenchen at agad na sumabog. Patay. Sa kabilang banda, nakikipaglaban pa rin ang Old Tree sa kanyang kalaban. Gayunpaman, sa pagdagdag ni Yezuan at Wei Zhenchen, napatay din niya ang kanyang kalaban sa 3 round. Malapit na akong makalusot.
Matapos makuha ni Yezuan ang tatlong universe ring, bahagyang nakatuon ang kanyang isip. Tila pagkatapos na harapin ang ikatlong antas ng eksperto sa Undying Corporeal Body Realm, magagawa niyang makapasok sa Undying Corporeal Body Realm. Nang sumugod ang taong ito, ang pag-unlad ng mutation ng Skeleton King ay umabot na sa 60%. Tila kailangan pa ring harapin ni Yezuan ang kanyang sarili. Brat, ang lakas ng loob mong manggulo sa Blackwater City. May lakas ka ng loob. Maghanda ka para mamatay. Ang ikatlong antas ng eksperto sa Undying Corporeal Body Realm ay hindi nilayon na magsalita ng walang kaparirikan at direktang umatake. Nagbabagong anyo pa rin ang Skeleton King, kaya't si Yezuan at ang iba pa ang makikitungo sa taong ito. Sa kabutihang palad, sina Old Tree at Wei Zhenchen ay parehong nasa ikalawang antas ng Undying Corporeal Body Realm, kaya hindi problema para sa kanila na maantala siya. Bilang karagdagan kay Yezuan, posible pa rin siyang patayin. Gayunpaman, ayaw ni Yezuan na lumahok sa labanang ito dahil sa tansya niya ay malapit nang dumating ang mga tao mula sa City Lord's Mansion. Kinailangan niyang mag-imbestiga. Sinasabing ang City Lord of Blackwater City ay nasa tuktok ng ika-4 na antas ng Undying Corporeal Body Realm. Kung siya ay dumating, si Yezuan ay malamang na hindi makatiis ng isang galaw. Sa isang iglap, nakikipaglaban na sina Old Tree at Wei Zhenchen sa ikatlong antas ng eksperto sa Undying Corporeal Body Realm. Si Yezuan ay nagmamasid sa labanan habang binibigyang pansin ang labanan, naghahanda na gamitin ang Eye of Space para maglunsad ng sneak attack. Gayunpaman, napansin na ng taong ito na mayroon siyang Eye of Space. Hindi magiging ganoon kadali ang maglunsad ng palihim na pag-atake. Ding, nagsimula nang magbago ang Skeleton King. Ang kasalukuyang pagbabago ay 65%. Ding, nagsimula nang magbago ang Skeleton King. Ang kasalukuyang pagbabago ay 70%. Patuloy pa rin ang pagbabago ng Skeleton King. Kung bibigyan pa siya ng 7 o 8 segundo, magiging matagumpay ang pagbabago. Nang makita ito, si Yezuan, na orihinal na gustong sumali sa labanan, ay biglang tumigil. Nadama niya na ang Skeleton King ay tiyak na nais na magkaroon ng isang mahusay na labanan pagkatapos ng mutation nito. Ang martial artist sa harap niya, na nasa ikatlong antas ng Undying Realm, ay perpekto para sa Skeleton King. Kabanata 1555, Ding! Nagmutate ang Skeletal King. Ang kasalukuyang mutation rate ay nasa 85%. Ding! Nagmutate si Skeletal King. Ang kasalukuyang mutation rate ay nasa 70%. Unti-unting lumipas ang oras. 3 segundo na lang ang natitira bago magtagumpay ang mutation ng Skeletal King. Mahigpit na hinawakan ni Yezuan ang kanyang espada. Medyo natuwa siya. Napakalakas na ng Skeletal King bago ito nag-mutate. Gaano ito kalakas pagkatapos nitong mag-mutate? Ding! Nag-mutate si Skeletal King. Ang kasalukuyang mutation rate ay nasa 75%. Ding! Nag-mutate si Skeletal King. Ang kasalukuyang mutation rate ay nasa 100%. Ding! Kumpleto na ang mutation ng Skeletal King. Ding! Ang Skeletal King ay naging Ghost Dome Emperor. Sa wakas, kumpleto na ang mutation. Mula ngayon, ang Skeletal King ay hindi natatawaging Skeletal King kundi ang Ghost Dome Emperor. Nang marinig ito, hindi na mamalayan ni Yezuan na sumulyap sa interface ng Skeletal King. Maliban sa pagpapalit ng pangalan, maging ang mga kasanayan ay nagbago. Ang Undying War Soul ay orihinal na nadobol ang lahat ng mga katangian. Matapos mag-mutate ang Skeletal King sa Ghost Dome Emperor, dumb-oble ito. Bukod dito, nagkaroon din ng epekto si Wei Zhenchen kapag pinagsama. Ang Grip of the Underworld ay binago upang ubusin ang 1% ng Soul Water mula sa Elegy of Souls. Hindi lang mas malakas ang Tearing Force, pero wala ring cooldown. Matapos makipag-fusion kay Wei Zhenchen, hindi gaanong nagbago ang kanyang Sky-Shattering Meteor Slash ni Death Gaze o Death Wheel. Gayunpaman, ang Elegy of Souls at Evil's Descent ay nagulat kay Yezuan. Ang orihinal na epekto ng Evil's Descent ay upang mapataas ang lakas ng pakikipaglaban ni Yezuan. Gayunpaman, ito ngayon ay konektado kay Wei Zhenchen. Mula ngayon, hindi na kailangan ng Skeletal King na makipaglaban sa Heaven Shaking Sword para maituring na fused.
Hanggat si Wei Zhenchen ay may buff mula sa Evil's Descent, siya at ang Skeletal King ay maituturing na fused. Sa madaling salita, maaaring magkahiwalay ang dalawang ngunit masiyahan sa dobleng buff mula sa pagsasanib. Kung tungkol sa elehiya ng mga kaluluwa, ito ay mas makapangyarihan. Sa orihinal, ang elehiya ng mga kaluluwa ay epektibo lamang sa Skeletal King. Ngayon, maaari itong gamitin sa Yezuan, sa Old Tree, at Wei Zhenchen. Bukod dito, nag-obal ang buff. Matapos makumplito ang mutation ng Skeleton Emperor, si Yezuan, Old Shu, Wei Zhenchen, at maging si Luo Luo, na nasa malayo sa Land of Reincarnation, ay nadagdagan ang kanilang lakas ng 20%. Ito ay dahil ang pagtaas mula sa elehiya ng mga kaluluwa ay 20%. Haha, sobrang lakas. Hindi ako nagkamali ng tao. Hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti. Kailangan niyang aminin na sulit talaga ang isang dev-art point na ginugol niya noong araw na iyon. Bagamat ang katawan ng Skeletal Monarch ay nasa pangalawang layer pa rin ng Undying Realm pagkatapos ng kanyang pagbabago, malamang na tumaas ng ilang beses ang kanyang lakas. Lalo na ang Evil Descents na iyon, talagang pinayagan nito ang Skeletal Monarch at Wei Zhenchen na lumaban ng magkahiwalay. Bukod dito, maaari silang ituring na nasa isang pinagsamang estado na napakahusay. Gayunpaman, bago pa makabawi si Yezuan mula sa kanyang pagkagulat, muling tumunog ang system notification. Ding! Nag-mutate si Wei Zhenchen sa Great Earth Monarch. Matapos marinig ang notification ng system, hindi mapigilan ni Yezuan na matigilan. Hindi niya namamalayan na sinulyapan ang interface ni Wei Zhenchen at natuklasan na nagkaroon din ng pagbabago si Wei Zhenchen. Ang Great Earth Monarch ay naging Great Earth Monarch. Bagamat tila hindi ito gaanong nagbago, ang lakas ng labanan ni Wei Zhenchen ay sumailalim sa isang qualitative increase. Ang pinakamahalaga, ang 1,000 Sword Bladestorm na estado ay umabant sa 10,000 Sword State. Good, ito ay talagang magandang balita. Sa pagkakataong ito, ang pagbabago ni Wei Zhenchen ay wala sa kanyang inaasahan. Kahit anong mangyari, kailangan niyang hayaan munang matapos ang labanan. Matapos ang pagbabagong anyo, si Wei Zhenchen ay tila walang gaanong pagbabago, ngunit ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki. Noong una, siya at ang lumang puno ay pantay na lumalaban sa isa't isa, ngunit ngayon, sila ay agad na nakakuha ng mataas na kamay. Skeletal Monarch, hindi, Ghost Dome Emperor, go! Namilog ang mga mata ni Yezuan habang tinawag niya ang Ghost Dome Emperor mula sa planting space. Pagkatapos ng pagbabago, ang Skeletal Monarch ay naging mas gwapo. Ang rock armor nito ay lalong kuminang, at may 8 makapal na buto sa harap ng dibdib nito. Isang tingin at masasabi na ang depensa nito ay tumaas ng malaki. Hindi lang iyon, ang Ghost Dome Emperor ay mayroon talagang Ghost Dome Greatsword. Kung si Wei Zhenchen ay nag-transform din sa isang Sky-Shaken Greatsword, magkakaroon siya ng 2 sa kanila. Hindi na kailangang banggitin kung gaano kaguwapo ang Ghost Dome Emperor noong nakikipaglaban siya gamit ang 2 dakilang espada. Ngayong natapos na ng Ghost Dome Emperor ang kanyang pagbabago, ang kanyang layunin sa pakikipaglaban ay tumaas sa limitasyon. Ang kanyang pares ng Ghost Fire Eyes ay Damapo at Damapo sa 3rd layer Undying Physique Realm Martial Artist. Fang! Inihakbang niya ang kanyang mga paa at mabilis na lumabas. Ang bilis na ito ay isang bagay na kahit si Yezuan ay hindi maihahambing. Ngayon, dahil sa epekto ng Evil's Descent, ang Ghost Dome Emperor at Wei Zhenchen ay itinuturing na nasa isang pinagsamang estado sa loob ng isang tiyak na distansya. Sa makatuwid, nang mas malapit na sila, ang mga katangian ng Ghost Dome Emperor at Wei Zhenchen ay tumaas ng higit sa 2 beses. Ano? Nang makita ng 3rd layer Undying Physique Realm Martial Artist ang nangingibabaw na Ghost Dome Emperor, natakot siya kaya nang inig ang kanyang katawan. Bago pa siya makapag-react, ang Ghost Dome Emperor ay kumislap na sa kanyang harapan at malakas na ikanaway ang kanyang mga kamay. Ang Ghost Dome Greatsword ay sweep out at direktang sinampal ang mukha ng 3rd layer Undying Physique Realm Martial Artist. Agad na sumabog ang pinuno ng 3rd layer Undying Physique Realm Martial Artist. Fang! Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sa di kalayuan, direktang narinig ni Yezuan ang system notification. Lagok!
Nang makita ni Yezuan ang eksenang ito, hindi niya maiwasang lumunok ng laway. Ang mutated rib bones ay talagang makapangyarihan. Napatay niya talaga ang isang third-layer undying physique realm martial artist sa isang iglap. Kahanga-hanga. Gayunpaman, ang patay na tao ay tila may undying blood essence. Matapos sumabog ang ulo, lumutang ang kaluluwa. Sa sandaling iyon, casual na naglaslas si Yezuan ng Void Flame Sword Ripple at sinira ang kaluluwa. Ang elehiya ng mga kaluluwa ay sumisipsip ng kaluluwa. Sinulyapan ito ni Yezuan at napagtantong tumaas ito ng malaki. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para sa kasalukuyang Ghost Dome Emperor. Nangangailangan ng 5% na pagtaas ang Death's Gaze, at ang Grasp of the Underworld ay nangangailangan ng 1% na pagtaas. Ilang tao ang kailangan niyang patayin. Gayunpaman, walang pakialam si Yezuan. Direkta siyang sumugod at kinuha ang Interspatial Ring. Ding! Naabot na ng host ang rurok ng 9th level Samsara Realm. Tumunog ang system notification. Ang kinakailangan upang makapasok sa Undying Realm ay 200 patak ng Undying Blood Essence. Hindi ito mahirap para kay Yezuan. Kung tutusin, marami na siyang napatay na Undying Realm Heaven Connecting Beasts dati. Ding! Nakalusot ang host. Kasalukuyang nasa first layer Undying Physique Realm ang host. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang host ay kasalukuyang nasa third layer Undying Physique Realm. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Emperor. Ang host ay kasalukuyang nasa third layer Undying Physique Realm. Ding! Nasira ang Ashes Spirit. Ang host ay kasalukuyang nasa third layer Undying Physique Realm. 4 na magkakasunod na notification ng system ang tumunog. Ngayon, sa wakas ay nakapasok na si Yezuan sa Undying Realm. Matapos ang pambihirang tagumpay, bukod sa pagtaas ng kanyang buhay hanggang 20,000 taon, naramdaman din ni Yezuan na ang kanyang katawan ay dumanas ng napakalaking pagbabago. Ang kanyang katawan ay hindi bababa sa 5 beses na mas malakas. Agad niyang nilaslas ang sariling braso, at agad na umagos ang dugo. Kabanata 1556. Gayunpaman, si Yezuan, na may dugong Immortal Phoenix, ay gumaling ng sugat sa isang kisap mata. Ang Immortal Phoenix bloodline ay talagang makapangyarihan. Tama, I have the Eye of Eternity. Ang weak point ko pa rin dapat ang mga mata ko, di ba? Biglang naisip ito ni Yezuan. Para sa isang Immortal Physique Powerhouse, ang utak ang mahinang punto. Gayunpaman, mayroon siyang Eye of Eternity at hindi nag-prompt ang system, kaya dapat ay ang kanyang mga mata pa rin. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay maaaring talakayin sa ibang pagkakataon. Ngayon na ang kanilang lakas ay sumailalim sa mga pagbabagong nakakasira ng lupa, hindi makatwiran kung hindi nila direktang aatake ang City Lord Manor. Tara na at patayin na natin ang puso natin. Bahagyang nakakunot ang mga labi ni Yezuan habang inaakay niya ang Old Tree at ang dalawa papatungo sa City Lord Manor. Ngayong may kakaibang koneksyon sina Wei Zhenchen at Ghost Dome Great Emperor, basta malapit lang sila, magsasama sila. Mula sa puntong ito, ang kanilang pinagsamang lakas ng labanan ay hindi bababa sa 3 beses na mas mataas kaysa dati. Kahit na ang isang Immortal Physique 5th Realm Powerhouse ay hindi magagawang talunin sila. Ang City Lord ng Blackwater City na ito ay nasa tuktok lamang ng Immortal Physique 4th Realm. Nangangahulugan ito na medyo hindi napigilan si Yezuan. Sa daan, maraming tao ang nagsanib puwersa upang salakayin si Yezuan. Bagamat mababa ang kanilang mga kaharian, tanging sa Immortal Physique First Realm, sila ay nagkaroon ng kalamangan sa mga numero. Sa kasamaang palad, si Yezuan at ang iba pa ay hindi natakot. Ang mga naglakas loob na hamarang sa daan ay namatay lahat ng walang libingan. Ito rin ay isang magandang bagay para kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ito ay lahat ng karanasan. Hindi lamang nito mapapalaki ang kanyang cultivation, ngunit mapataas din ang kanyang layunin sa pagpatay at Requiem of Souls. Ngayon na ang 5 Poison Realm ay kulang sa mga handog na sakripisyo, karamihan sa mga puwersa ay sinamantala ang pagkakataong ito upang salakayin ang mga nakapaligid na puwersa. Bagamat 99% ng mga tao sa 5 Poison Realm ay may pananampalataya, ayaw nilang maging mga handog na sakripisyo. Kung ang isang malakas na puwersa ay sumire sa isang mahinang puwersa,
kung gayon ang mahinang puwersa ay ang handog na sakripisyo. Sa madaling salita, walang maraming eksperto si Yezuan sa City Lord Manor ng Blackwater City sa pagkakataong ito, ngunit tiyak na naroon ang City Lord. Pagkatapos nitong magpadala ang City Lord Manor ng Blackwater City ng isang Immortal Physic Third Realm expert, walang gumagalaw. Nang dumating si Yezuan at ang iba pa ay nakaramdam sila ng kakaiba. Anong nangyari? Hindi maisip ng mga tao sa City Lord's Manor ang sitwasyon. Paano magkakaroon ng hindi pamilyar na third stage Undying Realm expert malapit sa City Lord's Manor? Paglabas nila para tingnan, may nakita silang isang binata na may bitbit na bangkay sa kamay. Yan ang bangkay ni Consecrator Lian. Agad namang nag-react ang mga may discerning eyes. Si Consecrator Lian ang eksperto na ang utak ay nabasag ng Ghost Dome Great Emperor. Nasa Undying Stage 3 ang kanyang katawan. Paano siya namatay? Anong nangyayari? Hindi ba pumunta si Consecrator Lian para harapin ang pagkubkob? Mukhang namatay si Consecrator Lian sa labanan. Mukhang walang magandang background ang taong ito. Siya ay nasa unang antas lamang ng Undying Fleshly Body Realm, ngunit mayroon siyang dalawang bantay sa ikatlong antas ng Undying Fleshly Body Realm. Kahit anong mangyari, patayin mo siya. Kaagad, maraming eksperto ang tumalon sa langit mula sa City Lord Mansion. Mayroong higit sa 20 eksperto sa Undying Second Layer at 5 eksperto sa Undying Third Layer. Ang ganitong uri ng pag-aayos ay sapat na upang harapin ang isang ika-4 na yugto ng Undying Fleshly Body Expert. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Mukhang wala ang City Lord ng Blackwater City, pero maraming arrays sa City Lord's Manor. Baka nasa seclusion siya. Kung ganoon, papatayin ko siya hanggang sa makalabas siya sa seclusion. Gawin mo. Walang pakialam si Yezuan sa kabilang partido at direktang nagbigay ng utos. Sa isang iglap, ang Old Tree, Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ay sabay na umatake. Dahil sa koneksyon ng Evil's Descent, ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ay nagpapanatili ng magandang distansya sa isa't isa. Ang pinakamalakas na eksperto sa City Lord's Manor ay nasa Undying Third Layer lamang. Ang Old Tree at ang dalawa pa ay nasa Undying Third Layer. Sa pagharap sa isang eksperto sa parehong antas, halos agad nilang mapatay ang kabilang partido. Para kay Yezuan, nakipag-usap siya sa mga eksperto sa ikalawang yugto ng Undying Fleshly Body. Nang hindi ginagamit ang Eye of Space, maaaring pumatay si Yezuan ng isa sa isang segundo. Sa isang kisap mata, maraming bangkay ang lumilipad sa himpapawid, ngunit lahat sila ay mga eksperto sa City Lord's Manor. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ang layunin ng pagpatay ni Yezuan at ang pagtaas ng elehiya ng mga kaluluwa ay patuloy na tumaas. Ang City Lord ng Blackwater City ay malamang na nasa pag-iisa. Kung hindi, lalabas na siya. Kung ganoon, matatalo siya ni Yezuan dahil sa pag-iisa. Bang! 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 Sa Eye of Perception, malinaw na naramdaman ni Yezuan kung saan mayroong defensive formation. Sa makatuwid, naglaan siya ng oras upang salakayin ang mga lugar na ito. Hanggat nasa loob ang City Lord ng Blackwater City, siguradong may istorbo siya. Tamang-tama, pagkatapos ng hindi bababa sa kalahati ng mga tao sa himpapawid ay napatay, isang figure ang biglang sumugod sa isang lihim na silid sa kailaliman ng City Lord's Manor. Sino bang hamak ang nang-ahas na guluhin ang pag-iisa nitong City Lord? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumundag sa langit at malakas na sumigaw. Gayunpaman, nang ipalaganap niya ang kanyang espiritual na kahulugan, nabigla siya. Sa oras na ito, nagkataon na ang ikatlong yugto ng Undying Fleshly Body Consecrator ng City Lord's Manor ay nabasag ng ulo ng Ghost Dome Great Emperor. Lumilipad sa ere ang bangkay niya. Sobrang lakas. Bagamat pangatlong yugto pa lamang siya ng Undying Fleshly Body Consecrator, malamang na ang lakas niya sa pakikipaglaban ay hindi mas mababa sa akin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang City Lord ng Blackwater City. Matapos makita ang lakas ng Ghost Dome Great Emperor, hindi niya maiwasang manginig. Saan nanggaling ang mga taong ito? Bakit sila pumunta sa City Lord's Manor? Anong nangyayari? Lumabas na sa wakas ang City Lord ng Blackwater City.
Ribs, pumunta at harapin mo siya. Kaagad na nagbigay ng utos si Yezuan kay Ghost Dome Great Emperor. Agad na sumugod ang Ghost Dome Great Emperor patungo sa City Lord ng Blackwater City. Hindi lang iyon, mabilis ding sumunod si Wei Zhenchen. Nagkaroon ng fusion connection ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Sa makatuwid, kapag nagbigay ng utos si Yezuan kay Ghost Dome Great Emperor, susunod din si Wei Zhenchen. Silang dalawa ay isang kombinasyong hindi mapaghihiwalay. Nang makita ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen na nagmamadaling lumapit sa kanya, nagbago ang ekspresyon ng City Lord of Blackwater City. Galit siyang sumigaw, naglakas loob ka na manggulo sa City Lord's Manor. You've got guts. Fine, the formation has just finished today. Gagamitin kita para mag-practice. Pagkatapos sabihin iyon, ang City Lord ng Blackwater City ay mabilis na gumawa ng mga seal gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos, biglang bumangon ang buong City Lord's Manor na may puting liwanag. Whoosh! 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 Ang mga puting ilaw na haligi ay pumailan lang sa kalangitan at pinalibutan si Yezuan at ang iba pa. Eksaktong 18 sila. What the hell? Tiningnan ni Yezuan ang mga puting light pillar na ito at medyo nalilito. Gayunpaman, nakikita niya na ito ay isang porma sayon. Formation lang yan. Marami na siyang nakitang porma sayon, ngunit ito ang dapat na pinakamakapangyarihang nakita niya. Nang ang 18 light pillar na ito ay pumailang lang sa langit, ang buong City Lord's Manor ay nagsimulang manginig. Isang aura ng kamatayan ang kumalat. Ito ay, nagtaas ng kilay ang mga consecrators ng City Lord's Manor at biglang may naisip. 18 White Bones Formation, bumangon ka. Kabanata 1557. Ang mga skeleton ba na ito ay gawa sa White Bone Gold Essence Jade. Tiningnan ni Yezuan ang mga kalansay na ito at naramdaman na ito ay medyo maluho. Ang mga skeleton na ito ay 10 metro ang taas at gawa sa White Bone Gold Essence Jade. Ito ay talagang isang maliit na labis na gumamit ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan upang mag-set up ng isang array. Gayunpaman, sa panahong ito, ang 5 Poison Territory ay mas magulo dahil sa kakulangan ng mga handog na sakripisyo sa 5 Poison Territory. Ang City Lord ng Blackwater City ay natakot na may isang eksperto na dumating at sirain ang Blackwater City at pagkatapos ay ipadala sila sa 5 Poison Sect bilang mga handog. Sa makatuwid, itinakda niya ang array na ito. Ang mga skeleton na ito ay gawa sa White Bone Gold Essence Jade. Kahit na ang isang 5th degree Undying Realm expert ay mahihirapang sirain ang mga ito. Patay kayong lahat. Pagkatapos magsalita ng City Lord ng Blackwater City, mabilis siyang umatras sa gilid ng mga kalansay. Ang mga skeleton na ito ay maihahambing sa isang 5th degree Undying Realm expert. Ang kanilang lakas ay hindi dapat maliitin. Kahit na ang isang 6th degree Undying Realm expert ay hindi mangangahas na maging pabaya. Gayunpaman, hindi ito malaking bagay para sa Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Minamaliit mo ang rib bone at Wei Zhenchen. Go, break their bones. Direktang sumigaw si Yezuan at nagbigay ng utos sa mga reverend ng City Lord Mansion. Para sa iba pang reverend ng City Lord Mansion, sila ay naiwan sa Old Tree at Yezuan. Humph, walang kahihiyang nagyayabang. Patayin mo sila. Malamig na umungol ang City Lord ng Blackwater City. Pagkatapos, pinalibutan siya ng 18 malalaking puting kalansay. Ang mga skeleton na ito ay hindi makakalipad, kaya kailangan lang ni Yezuan na lumipad. Gayunpaman, siya ay walang muwang sa pagkakataong ito. Nang makita siya ng mga kalansay na lumipad, bigla silang tumubo ng isang pares ng puting buto na pakpak. Good fellas, gusto kong makita kung ganyan ka talaga Katigas. Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Kasabay nito, direkta din siyang umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Void Flame Sword Wave. Bagamat isa lang siyang 1st degree na Undying Realm expert, sapat na ang kanyang attack power para seryosong masaktan ang isang 4th degree Undying Realm expert. Bagamat ang White Bone Gold Essence Jade ay isang material para sa paggawa ng 8th level Transcending Heaven weapons, hindi ito ang pinakamahusay na material. Hindi imposibleng sirain sila. Swish! Ang malalaking kalansay ay tila hindi marunong umiwas. Natamaan nila ang Nihility Flame Sword Wave, ngunit mayroon silang ilang kasanayan.
Sa ilalim ng pag-atake ng Nihility Flame Sword Wave, hindi sila nasaktan. May kakayahan ka, hindi napigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga. Pagkatapos ay iniskan niya ang mga skeleton gamit ang kanyang Eye of Insight at natuklasan ang isang puting buto sa kanilang utak. Tila ito ang kanilang kahinaan. Dahil ang mahirap na paraan ay hindi gumana, pagkatapos ay gagamitin niya ang underhanded na paraan. Agad na sumugod si Yezuan patungo sa isa sa malalaking kalansay. Ang sandata ng Big Skeleton ay isang white bone club. Ang isang welga mula rito ay malamang na makasira sa katawan ng ordinaryong 4th degree Undying Realm martial artist. Kung tamaan si Yezuan, natural na hindi siya makakatakas. Gayunpaman, ang kailangan ay matamaan niya si Yezuan. Hu. Sa sandaling ito, ang White Bone Club ay umuugoy na patungo kay Yezuan. Ngunit sa sandaling ito, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan. Pagkatapos, biglang lumitaw ang isang spatial crack sa ulo ng malaking balangkas. Kotsa, isang malutong na tunog ang narinig. Ang white bone core sa ulo ng malaking balangkas ay biglang nabasag. Ang white bone core na ito ay ang mahinang punto ng malaking balangkas. Ngayon na ito ay nabasag, ang malaking kalansay ay agad na nawala ang pangunahing katawan nito. Nawasak ito at nahulog mula sa langit. Nang makita ito, mabilis na nagwala si Yezuan at pinanatili ang lahat ng puting buto. Ang mga puting butong ito ay hindi tunay na puting buto. Pino sila mula sa White Bone Gold Essence Jade. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring lamunin sila ni Yezuan. Galing, napakaraming puntos ng karanasan. Ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Naramdaman niya ang pagtaas ng aura niya. Kasabay nito, ganoon din ang naramdaman ni Ghost Dome Great Emperor at Wei Zenshan. Biglang tumaas ang kanilang lakas. Gaano man kalakas ang malaking skeleton na ito, hindi nito nakayanan ang pag-atake ng spatial crack. Sa harap ni Yezuan, isa lang itong malaking laruan. Sa sandaling ito, ang Blackwater City Lord ay nagulat din. Nariyan talaga ang Eye of Space. Ang mga mata ng Blackwater City Lord ay kumikislap. Maaaring mapunit ng Eye of Space ang espasyo. Maliban kung ang isa ay nasa Reaching Heaven Realm, imposibleng labanan ang ganitong uri ng pag-atake. Bukod dito, ang mga espesyal na mata tulad ng Spatial Eye at ang Eye of Myriad ay hindi angkop para sa sinuman. Ang ilang mga tao ay hindi magagamit ang Eye of Myriad kahit na nakuha nila ito. Ang Spatial Eye ay mas bihira pa kaysa sa Eye of Myriad, kaya hindi na kailangang pag-usapan ito. Hindi niya inaasahan na makakaharap siya ngayon. Ang katawan ng batang ito ay nasa Undying Realm. Sa palagay ko ay makakapunit siya ng espasyo ng ilang beses. Kung ganoon nga, mawawalan ako ng 6 na malalaking kalansay. Nang inig ang puso ng Blackwater City Lord. Noong una ay naisip niya na ang paglitaw ng 18 malalaking kalansay ay maaaring ibalik ang sitwasyon at durugan si Yezuan at ang iba pa sa tinadtad na karne. Ngayon, tila hindi ito magiging ganoon kadali. Hindi lang iyon, si Yezuan ay may Eye of Space, ngunit ang Ghost Dome Great Emperor at ang Berdeng Dragon ay hindi rin mahina. Kaya nilang labanan ang isang malaking kalansay ng mag-isa. Kung ito ay magpapatuloy, kahit napalibutan sila ng 17 kalansay, mahirap silang patayin. Para sa 18 kalansay na ito, naubos ko ang 60% ng White Bone Gold Concentrate. Ang natitirang 30% ay ginagamit upang pinuhin ang white bone cores. Kung ang mga white bone core na ito ay nawasak, ang mga pagkalugi ay mas malaki kaysa sa mga nadagdag. Nang maisip ito ng Blackwater City Lord, gumawa siya ng desisyon sa kanyang puso. Pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang bumuo ng mga selyo ng mabilis. Si Yezuan, nalilipat na sana sa pangalawang balangkas, ay biglang may naramdaman. Sa ibaba nito, nakita niya ang malaking kalansay na kanyang tinatitigan na biglang tumalikod at lumipad patungo sa City Lord of Blackwater City. Ang iba pang 16 na malalaking kalansay ay kapareho ng kanilang lahat na nagtipon patungo sa City Lord of Blackwater City. Anong ginagawa nila? Kumunat ang noo ni Yezuan. Bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition. Nakita niya ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zenshan na sumugod at pinalipad ng malalaking kalansay. Mukhang maglalaro na naman ng ilang trick ang Blackwater City Lord. Gayunpaman, kahit ano pa iyon, hindi siya natatakot. Kung tutuusin,
marami pa siyang trump card na hindi pa niya nagagamit. Halimbawa, ang Unicorn's Descent, Space-Shattering Meteor Slash, at Blade Storm, na na-upgrade sa antas ng 10,000 espada. Tulad ng pagkagulat ni Yezuan, ang 17 malalaking kalansay ay biglang nagkawatak-watek at nagsimulang muling buuin. I see. Are they trying to form a bigger skeleton? Matapos makita ang eksenang ito, agad na naunawaan ni Yezuan. Alam ng Blackwater City Lord na kahit palibutan sila ng lahat ng malalaking skeleton, wala silang magagawa. Sa makatuwid, nais niyang bumuo ng isang mas malakas na balangkas. Dahil sa curiosity, hindi siya pinigilan ni Yezuan. Gusto niyang makita kung ano ang mabubuo ng 17 malalaking kalansay. Gayunpaman, nang makita niya ang kalahati nito, napagtanto niya na pagkatapos na maghiwa-hiwalay ang 17 malalaking kalansay, tila sila ay bumubuo ng isang higanteng gagamba. Whitebone Emperor Spider, Go! Kabanata 1558. Ang hanay na ito ay nakuha niya 1,000 taon na ang nakalilipas. Sa pagkakataong ito, nagkataon na nadiskubre niya ang isang minahan ng Whitebone Gold Essence, kaya itinakda niya ito. Ang Whitebone Emperor Spider na ito ay maihahambing sa isang eksperto sa 6th Heaven Undying Physique Realm. Ito ang trump card ng City Lord ng Blackwater City. Sa pagharap sa malaking tao na ito, hindi mapigilan ni Yezuan na ipakita ang isang nakakatakot na ekspresyon. Kung haharapin niyang mag-isa itong Whitebone Emperor Spider, kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang trump card, malamang na mahirap itong patayin. Buti na lang at may super trump pa siya. Mata ng kalawakan. Sa sandaling ito, ang mga eksperto mula sa City Lord Manor ay patay na lahat. Nakuha din ni Yezuan ang kanilang Chen Kun Rings at itinaas ang kanyang cultivation. Old 3, Ghost Dome Great Emperor, Wei Zhenchen, patayin ng City Lord ng Blackwater City. Ipaubaya sa akin itong Whitebone Emperor Spider. Agad na sinabi ni Yezuan. Naiintindihan. Tumugon ang Old Tree at agad na lumipad patungo sa City Lord ng Blackwater City na nasa 4th Heaven Undying Physique Realm. Bagamat silang tatlo ay nasa 3rd Heaven Undying Physique Realm, ngunit kung sila ay magsanib puwersa, tiyak na mapapatay nila ang Blackwater City City Lord. Hanggat pinatay nila siya, ang Whitebone Emperor Spider na ito ay malamang na maghiwa-hiwalay. Para mahuli ang mga tulisan, hulihin muna ang pinuno. Siyempre, ngayong ang City Lord ng Blackwater City ay protektado ng Whitebone Emperor Spider, hindi magiging ganoon kadaling patayin siya. Para kay Yezuan, kumikislap ang kanyang mga mata habang ginagamit niya ang Eye of Revelation para mag-obserba. Ang 100 metrong taas na Whitebone Emperor Spider ay nabuo ng 17 skeletons. Sa makatuwid, ang 17 Whitebone cores ay nasa katawan ng Whitebone Emperor Spider. Kung gusto nilang patayin itong Whitebone Emperor Spider, gamit ang sarili nilang lakas, malamang na kailanganin nilang sirain ang 17 Whitebone cores. Sa sandaling ito, ganap na natakpan ang 17 Whitebone core na ito. Kahit na mayroon si Yezuan ng Eye of Revelation, hindi niya makikita kung nasaan ang 17 Whitebone core na ito. Ilang special tears na lang ang magagamit ko. At most, I can destroy a few Whitebone cores. I don't think I can do anything about the rest. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Noong una, gusto niyang direktang masira ang kawalan at pumasok sa katawan ng Whitebone Emperor Spider. Gayunpaman, napagtanto niya na ang mga buto ng Whitebone Emperor Spider ay hindi tama. Kaya naman, naisip niya na totoo ang katawan ng Whitebone Emperor Spider. Kahit mapunit niya ang kalawakan, magbubukas lang siya ng butas. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay makipag-away tayo ng direkta. Ghost Dome Great Emperor, buhayin ang Undying Battle Soul. Telepatikong sabi ni Yezuan. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng Ghost Dome Great Emperor, at tumaas ang kanyang aura. Noong nabubuhay pa ang Skeletal King, maaaring doblehin ng Undying Battle Soul ang mga katangian ng Skeletal King at Wei Zhenchen. Ngayong nag-mutate na ang Skeletal Monarch sa Ghost Dome Great Emperor, ang Undying Battle Soul ay nag-evolve na rin. Ang kasalukuyang Undying Battle Soul ay maaaring dagdagan ng lahat ng mga katangian ng 2 beses. Bilang karagdagan sa doble ng fusion at dobleng pagpigil ng unicorn, ito ay 4 na beses.
Sa sandaling ito, parehong Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ay nakapagpakita ng 5 beses ng kanilang orihinal na galing sa labanan. Lumabas lahat, patayin. Ang Ghost Dome Great Emperor, na ang aura ay tumaas, ay hinawakan ang Ghost Dome Greatsword at umaksyon patungo sa Blackwater City Lord. Ano? Ang Blackwater City Lord ay nagtatago sa ilalim ng Whitebone Emperor Spider. Nang makita niya ang bilis ng Ghost Dome Great Emperor, natigilan siya. Anong uri ng bilis ito? Sa isang kisap mata, dumating sa kanyang harapan ang Ghost Dome Great Emperor at ibinaba ang kanyang espada. Bago pa makapag-react ang City Lord ng Blackwater City, ang kanyang ulo ay direktang pinutol, at pagkatapos ay nasalo ng old shoe na bumulaga. Instant kill. Bagamat hindi pa patay ang Blackwater City Lord, ano ang pinagkaiba niya at kamatayan na ulo na lang ang natitira? Kaagad pagkatapos, ginamit ni Yezuan ang espesyal na function ng pagpoposisyon ng Void upang buksan ang isang Void na pinto. Pagkatapos, kinokontrol niya ang bangkay ng Blackwater City Lord upang dumaan sa walang laman na pinto at makuha ang Chen Kun Ring. Walang gaanong bagay sa Chen Kun Ring, ngunit medyo marami ang nakatulong sa paglaki ni Yezuan ng malaki. Inakala ni Yezuan na hanggat nilalamon niya ang Whitebone Emperor Spider, makakalusot siya. Gayunpaman, ang mga bagay ay tila hindi ganoon kasimple. Sa una, naisip niya na pagkatapos patayin ang Blackwater City Lord, ang Whitebone Emperor Spider ay mag-isa na babagsak. Ngunit ngayon, ulo na lang ang natitira sa Blackwater City Lord. Ito ay walang pinagkaiba sa pagiging patay, ngunit ang Whitebone Emperor Spider ay buhay pa rin. Sa sandaling ito, iniunat nito ang isa sa mga binti ng gagamba at winalis ito patungo sa Ghost Dome Great Emperor. Ang pag-ataking ito ay sapat na upang masugitan ng husto ang isang martial artist ng Undying Realm sa ikalimang baitang. Hlang! Hinarang ng Ghost Dome Great Emperor ang pag-atake gamit ang kanyang Ghost Dome Great Sword. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Matapos ay activate ang kanyang Undying Battle Soul, hindi siya pushover. Matapos harangin ang pag-atake, mabilis na nilaslas ng Ghost Dome Great Emperor ang binti ng Whitebone Emperor Spider. Gotcha! Isa pang, malutong na tunog ang narinig. Sa pagkakataong ito, ang espada ay naka-embed ng hindi bababa sa 1 metro ang lalim sa binti ng Whitebone Emperor Spider. Dapat malaman ng isang tao na ang binti na ito ay gawa sa Whitebone Gold Essence Jade, na hindi masisira. Nagulat ang Blackwater City Lord. Ang Ghost Dome Great Emperor, na may 3rd grade Undying Realm physique, ay talagang ganito kalakas. Patayin silang lahat. Ang ulo ng Blackwater City Lord ay umungal. Nakakalungkot na hindi na siya sinunod ng Whitebone Emperor Spider matapos siyang maywan na tanging ulo lang. Dagandong. Isang dagandong ang narinig. Nagsimulang magmukmak ang Whitebone Emperor Spider at sirain ang buong City Lord Mansion. Naging malungkot ang mukha ng Blackwater City Lord. Nangyari na ang kanyang inaalala. Hindi na siya sinunod ng Whitebone Emperor Spider at naging isang pupi na pamatay. Walang sinuman sa buong City Lord Mansion ang maaaring gumawa ng anuman dito. Hehe, ito ay talagang isang bitag na gawa ng sarili. Hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti. Ang Whitebone Emperor Spider na ito ay nilikha ng Blackwater City Lord. Ngayong hindi na nito sinunod ang utos ng Blackwater City Lord, magkakaroon ng magandang palabas na mapapanood. Gayunpaman, na-activate na ng Ghost Dome Great Emperor ang kanyang Undying Battle Soul, at ang Might Zhenchen ay naging Sky-Shaken Great Sword sa kamay ng Ghost Dome Great Emperor. Sa sandaling ito, mayroong 2 mahusay na espada sa kamay ng Ghost Dome Great Emperor. Ang isa ay ang Sky-Shaken Great Sword, at ang isa ay ang Ghost Dome Great Sword. Gotcha! Ikan-away ng Ghost Dome Great Emperor ang kanyang 2 kamay at tumawid ang 2 malalaking espada. Sa isang iglap, naputol ang isa sa mga binti ng Whitebone Spider. Sa mga tuntunin ng talas, ang Ghost Dome Great Sword ay talagang hindi kasing bilis ng Sky-Shaken Great Sword. Pagkatapos ng lahat, ito ang sandata ng Ghost Dome Great Emperor. Matapos maputol ang binti ng Whitebone Spider, hindi na ito makakonekta sa Whitebone Emperor Spider. Kaya naman, mabilis na ginamit ni Yezuan ang kanyang Eyes of Nature para kontrolin ang binti ng Whitebone Spider na dumaan sa walang laman na pinto. Lamon,
Ang binti ng White Bone Spider ay nagbigay kay Yezua ng maraming puntos ng karanasan, ngunit hindi ganoon kadali na i-level up ito. Ghost Dome Great Emperor, putulin itong White Bone Emperor Spider. Ipinadala ni Yezua ng kanyang boses sa Ghost Dome Great Emperor. Ang mga mata ng Ghost Fire ng Ghost Dome Great Emperor ay kumikislap. Sa isang iglap, nakarating siya sa binti ng pangalawang White Bone Spider. Kotcha, kotcha. Umalangaw-ngaw ang malulutong na tunog. Ang Ghost Dome Great Emperor ay parang logang machine. Bagamat malakas ang mapanirang kapangyarihan ng White Bone Emperor Spider, ang bilis ng Ghost Dome Great Emperor ay masyadong mabilis matapos ay activate ang kanyang Undying Battle Soul. Higit pa rito, siya ay gumagalaw sa paligid ng White Bone Emperor Spider, kaya ang White Bone Emperor Spider ay walang magawa sa kanya. Kabanata 1559. Ito. Nagulat ang City Lord of Blackwater City. Ang White Bone Emperor Spider ay maihahambing sa isang stage 6 na Undying Physic Expert. Gayunpaman, pinaglaruan ito ng Ghost Dome Great Emperor. Ito ay magiging mahirap. Naisip niya na maaaring patayin ng White Bone Emperor Spider si Yezuan at ang iba pa. Hindi niya inaasahan na siya ang unang mamamatay at ang White Bone Emperor Spider ay maglalasing. Ang pinakamahalagang bagay ay ang White Bone Emperor Spider ay walang magawa kay Yezuan at sa iba pa. Kung papatayin ni Yezuan at ng iba pa ang White Bone Emperor Spider, hindi pa banggitin ang City Lord Mansion, kahit ang Blackwater City ay mawawasak. Gayunpaman, ano ang maaari niyang gawin ngayon? Hindi nagtagal, lahat ng 8 binti ng White Bone Emperor Spider ay pinutol ng Ghost Dome Great Emperor. Kung wala ang mga paa nito, ang katawan ng White Bone Emperor Spider ay nadikit sa lupa at hindi ito makagalaw. Ghost Dome Great Emperor, basagin mo ang puwit nito at basagin ang 17 White Bone Cores. Nagpatuloy si Yezuan sa pag-utos mula sa malayo. Ginawa kaagad ng Ghost Dome Great Emperor ang sinabi sa kanya. Sa ilalim ng kanyang galit na pag-atake, naputol ang puwitan ng White Bone Emperor Spider at pumasok ang Ghost Dome Great Emperor. Sa isang maikling sandali, ang 17 White Bone Cores ay nasira lahat at ang White Bone Emperor Spider ay hindi na makagalaw. Sa bagay, kaput lang naman. Nagalit man ito, madali pa rin itong pakitunguhan. Matapos mamatay ang White Bone Emperor Spider, mabilis na nabasag ni Yezuan ang kawalan at tumawid, pagkatapos ay direktang iniligpit ang malaking bangkay. Ding! Nakalusot ang host. Current stage 2 Undying Physic Body. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Current stage 4 na Undying Physic Body. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor. Kasalukuyang stage 4 na Undying Physic Body. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification sa system at muling lumundag ang aura ng Ghost Dome Great Emperor. Bagamat hindi nasira ang Old Tree, sapat na ito pagkatapos na hinalughog ni Yezuan ang City Lord Mansion. City Lord of Blackwater City, ang iyong kayamanan ay dapat na higit pa sa Chen Kun Ring na ito, tama ba? Biglang sinabi ni Yezuan sa City Lord ng Blackwater City. Huwag mo nang isipin ang pagkuha nito. Natural na alam ng Blackwater City Lord kung ano ang ginagawa ni Yezuan. Galit na sigaw niya agad. Hehe, let's not talk about the fact that I have a method to erase souls. Ang soul poison lang sa interspatial ring mo ay sapat na para burahin ang kaluluwa mo, di ba? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sumugod sa harap ng Blackwater City Lord. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng Blackwater City Lord. Bigla niyang naalala na mayroon talagang soul poison sa kanyang Chen Kun Ring. Sa kanyang estado ngayon, walang paraan na makayanan niya ito. Ay hindi, I'll give you 3 seconds. Kung makikipagtulungan ka, I can let you go. Biglang nanigas ang ekspresyon ni Yezuan habang nagsasalita siya sa malamig na tono. Ang ekspresyon ng Blackwater City Lord ay lubhang nagbago. Alam niyang napahamak siya sa pagkakataong ito. Kung hindi siya makikipagtulungan, ang kanyang kaluluwa ay mapapawi. Hindi lamang iyon, ngunit ang buong Blackwater City ay maaaring hindi maligtas. Nandoon, pagkatapos mag-isip sandali, nagpa siya ang Blackwater City Lord na makipagtulungan. Direkta niyang ginamit ang genuine chi at all creation strength na maaari niyang pakilusan upang palamigan ang isang haligi ng yelo sa di kalayuan.
Kaagad, ang lumang puno ay mabilis na kumislap at naglabas ng isa pang interspatial ring pagkaraan ng ilang sandali. Maligayang kooperasyon. Nakangiting kinuha ni Yezuan ang interspatial ring at mabilis itong tiningnan. Tunay na maraming magagandang bagay sa loob. Ding! Nasira na ang Ash Spirit. Sa kasalukuyan, ito ay nasa level 4 Undying Body Realm. Ang matandang puno ay tuluyang nasira. Ibinigay ko na sa iyo ang mga bagay. Kailangan mong tuparin ang iyong salita, sabi ng Blackwater City Lord na may teen time na ekspresyon. Mayroon kang Undying Blood Essence, tama ba? Biglang tanong ni Yezuan. Oo, walang kamalay-malay na sumagot ang City Lord ng Blackwater City, ngunit sa sumunod na sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon. Bago pa man niya may buka ang kanyang bibig, winalis ni Yezuan ang kanyang espada at direktang pinaghiwalay ang kanyang ulo. Ang kanyang ulo ay sumabog, at ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan. Sa anumang kaso, ang City Lord ng Blackwater City ay may Undying Blood Essence, kaya siya ay muling nabuhay pagkatapos napatayin siya. Gayunpaman, sa City Lord ng Blackwater City, natural na mas mabuting panatilihin ang kanyang ulo. Iyon ay dahil maaari siyang gumamit ng mga gamot na table task para gumaling. Gayunpaman, kapag siya ay namatay, maaari lamang niyang gamitin ang Undying Blood Essence para mabuhay muli. Kailangang malaman ng isang tao na kung mas mataas ang antas ng cultivation ng isang tao, mas mahirap i-condense ang Unperishable Blood Essence. Kung ang isang cultivator ay mag-condense ng isang patak ng hindi nasisira na asensya ng dugo sa ikatlong antas ng Undying Fleshly Body Realm, at pagkatapos ay nakapasok sa ika-4 na level ng Undying Fleshly Body Realm, ang hindi nasisira na essence ng dugo ay hindi na magagamit at kakailanganing i-condensed muli. Ang City Lord ng Blackwater City ay dapat ding magalak na hindi siya nakalusot sa ika-5 yugto ng hindi namamatay na katawan. Kung hindi, matatapos na siya sa pagkakataong ito. Ngayong patay na ang City Lord ng Blackwater City, hindi na mapakali si Yezuan na harapin ang mga tao sa ibaba. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, ilang aura ang pumasok sa saklaw ng kanyang pangunawa. Undying Fleshly Body 5th Layer, 3. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa Blackwater City na ito, dapat ay mayroon lamang isang Undying Fleshly Layer 4 Undying Fleshly. Hindi nagtagal, dumating ang 3 tao sa itaas ng City Lord's Mansion. Hindi naiwasang magulat ang 3 tao nang makita nila ang kahabag-habag na kalagayan ng City Lord's Mansion. Sira ba ng 2 taong ito ang City Lord's Mansion ng Blackwater City? Bulong ng katanghali ang lalaki sa pangunguna. Bumaba ang kanyang tingin sa Old Tree at sa Ghost Dome Great Emperor dahil sila lang ang nakarating sa 4th stage of Undying Fleshly Body Realm. Nararamdaman niya na ang Old Tree ay walang aura ng Faith Crystal, kaya dapat ay mga tagalabas sila. Buti, nawasak ang City Lord's Mansion. Kung gayon ang buong Blackwater City ay maaaring gamitin bilang sakripisyo sa Sky Spider Sect. Tumawa ang isang lalaki. Ang buong Blackwater City, sakripisyo. Nang mahulog ang mga salita sa tenga ni Yezuan, hindi niya maiwasang manginig. Ang Blackwater City ay hindi malaki kumpara sa ibang mga lungsod. Tinatayang nasa 100,000 tao lamang, ngunit medyo nakakatakot gamitin ang napakaraming tao bilang sakripisyo. Anong uri ng sakripisyo ang nangangailangan ng napakaraming tao? Second brother, third brother, pumunta ka at itaas ang Great City Barrier Array. Haharapin ko sila. Bago pa makapagsalita si Yezuan, agad na lumusab ang nangungunang lalaki at inatake ang Old Tree at ang Ghost Dome Great Emperor. Itinaas ang Great City Barrier Array nang pumasok si Yezuan sa Blackwater City. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang 3 tao habang sila ay direktang sumugod. Hanggat nakataas ang Great City Barrier Array, hindi makakaalis ang mga tao sa Blackwater City. Ang nangungunang tao ay lubos na kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, ang Old Tree at ang Ghost Dome Great Emperor ay nasa ika-4 na yugto lamang ng Undying Fleshly Body Realm, habang siya ay nasa 5th stage ng Undying Fleshly Body Realm. Gayunpaman, minamaliit niya ang lakas ng Old Tree at ng Ghost Dome Great Emperor. May oras pa ang Undying Battle Soul. Matapos matanggap ang utos ni Yezuan, agad na sumalakay ang Ghost Dome Great Emperor. Swoosh! Ang Ghost Dome Great Emperor ay naging isang stream ng liwanag,
hawak ang Sky-Shaken Greatsword at ang Ghost Dome Greatsword. Agad siyang nagwalas sa harap ng leading man at magkaharap ang dalawang espada. Ano? Halatang hindi inaasahan ng leading man na ang Ghost Dome Great Emperor ay makaka-burst out sa sobrang bilis. Gayunpaman, ang kanyang reaksyon ay napakabilis. Sa kasamaang palad, ang Ghost Dome Great Emperor ay may dalawang armas na ngayon. Maaari lamang niyang harangan ang Ghost Dome Greatsword, ngunit ang kanyang ulo ay pinutol ng Sky-Shaken Greatsword. Kabanata 1560. Pang! Sumabog ang ulo, at lumutang palabas ang isang hindi nakikitang kaluluwa. Pagkatapos, naglaslas si Yezuan gamit ang Void Flame Sword Wave. Ang kaluluwa ay lubhang marupok. Kahit na si Yezuan ay nasa Undying Realm lamang, sapat na iyon para sirain ang kaluluwa ng pinuno. Ang pinuno ay mayroong isang patak ng Undying Blood Essence, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nasunog sa isang malutong. Ang patak ng Undying Blood Essence ay kumalat din sa pagitan ng langit at lupa. Nalampasan na ng mga Undying Realm expert ang reincarnation. Kung ang kanilang kaluluwa ay nawala pagkatapos ng kamatayan, hindi sila maaaring pumasok sa reincarnation. Sa madaling salita, totoong patay na sila. Kung gusto nilang muling magkatawang tao, kailangan nilang gawin ito habang sila ay nabubuhay. Siyempre, ang reincarnation para sa mga eksperto sa Undying Realm ay higit sa 100 beses na mas mahirap kaysa sa mga eksperto sa Reincarnation Realm. Nang makita ito ng dalawa, hindi nila maiwasang tumigil at tumingin sa bangkay ng kanilang kuya. Mas malakas ang kuya nila kaysa sa kanila. Paano siya mapapatay sa 1 segundo? Hindi lang iyon, nagkalat din ang kanyang kaluluwa. Paano kaya ito? Hindi maganda, fair na. Agad namang nag-react ang isa sa kanila. Alam niyang nataman siya ng bakal na plato sa pagkakataong ito, mabilis siyang tumalikod. Ngunit ang kanilang bilis ay hindi maihahambing sa Ghost Dome Great Emperor, pati na sa Old Tree. Sa isang kisap mata, naabutan sila. Bagamat mataas ang kaharian ng dalawa, pareho silang napatay ng Old Tree at Ghost Dome Great Emperor sa loob lamang ng 3 round. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nakatanggap si Yezuan ng malaking halaga ng pagpatay na layunin at 3 interspatial ring ng libre. Matapos mapanatili ang 3 interspatial na singsing, agad niyang nilamon ang mga bagay sa loob, at ang kanyang cultivation base ay tumaas ng malaki. Gayunpaman, pagkatapos ng insidenteng ito, mahina niyang naramdaman na ang 5 Poison Divine Sect ay tila gumagawa ng isang malaking hakbang. Gusto ng 3 taong ito na gamitin ang buong Blackwater City bilang sakripisyo. Ano ang gustong gawin ng 5 Poison Divine Sect? Labis na nagulat si Yezuan. Ang Blackwater City ay may halos 100,000 tao. Bagamat karamihan sa kanila ay mga eksperto sa Reincarnation Realm, mayroong hindi mabilang na mga tao tulad ng Blackwater City sa 5 Poison Territory. Tinansya ni Yezuan na ang sakripisyong ito ay mangangailangan ng hindi bababa sa 1,000,000 tao, o kahit 10-10 milyon. Ang 5 Poison Divine Sect na ito ay talagang masyadong brutal. Gayunpaman, hindi binalak ni Yezuan na masyadong mag-alala. Gusto lang niyang dumaan sa 5 Poisons Realm, maabot ang 100 Beast Realm, at hanapin ang Fox Ancestor. Kaagad, umalis siya sa Blackwater City at tumungo sa Hilaga. Ang 100 Beast Territory ay nasa hilaga ng 5 Poisons Territory, kaya kinailangan ni Yezuan na tumawid dito. Nagkaroon ng teleportation array isang araw sa hilaga ng Blackwater City, na maaaring makatipid ng maraming oras. Sa makatuwid, ang destinasyon ni Yezuan sa pagkakataong ito ay ang teleportation array. Tungkol naman sa Blackwater City, wala na itong kinalaman sa kanya. Matapos makapasok sa Fleshly Body Undying Second Stage, ang kanyang bilis ay tumaas ng husto. Ang isang araw na paglalakbay para sa kanya ay katumbas ng 3 araw na paglalakbay para sa isang Fleshly Body Undying 5th Stage na martial artist. Gayunpaman, pagkatapos ng kalahating araw na paglalakbay, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na aura. Ang daming tao, tumaas ang isang kilay ni Yezuan at huminto sa kanyang paglalakad. Umaasa sa kanyang malakas na pangunawa, naramdaman niya ang isang malakas na aura sa kanyang harapan.
Siyempre, ang makapangyarihang aura na ito ay hindi pag-aari ng isang tao, ngunit inilabas ng isang malaking bilang ng mga malalakas na practitioner. Mayroong hindi bababa sa 10,000 tao, mula sa lahat ng 5 angkan. Ang pinakamahalaga, lahat sila ay nasa Undying Realm. 10,000 Undying Realm practitioner, hindi ito biro. Higit pa rito, ang libu-libong tao na ito ay nasa saklaw lamang ng pangunawa ni Yezuan. Marami ang nasa labas ng kanyang saklaw ng pangunawa, marahil 20 hanggang 30,000 tao. Napakaraming Undying Realm practitioner, ano ba, lahat ba sila ay sakripisyo? Nagulat si Yezuan. Nagmamadali niyang tiningnan ang mapa at napagtanto niyang may isang lungsod na mas malakas kaysa sa Blackwater City sa malapit. Tila tagaro ng mga taong ito. Sa napakaraming sakripisyo, ito ay isang pagkakataon para kay Yezuan. Gayunpaman, sa napakaraming tao, dapat mayroong escort, kaya hindi agad kumilos si Yezuan. Itinago niya ang kanyang aura at palihim na sumilip. Sa ilalim ng Eye of Revelation, halos masilaw ang kanyang mga mata ng mga siksikan na tao. Ang mga taong ito ay hindi nakagapos, maaaring ang mga escort ay mula sa Five Poison Sect. Biglang naisip ito ni Yezuan. Ang Five Poison Sect ay binubuo ng 5 kapangyarihan, ang Thousand Feet Sect, ang Golden Toad Sect, ang Sky Spider Sect, ang Thuwism Society, at ang Snake Shadow Palace. Ang 5 kapangyarihang ito ay ang mga pinuno ng Five Poison Realm. Nagkaisa sila laban sa isang karaniwang kaaway. Halos lahat ng mga tao sa Five Poison Realm ay mga tagasunod ng 5 kapangyarihang ito. Hanggat ang 5 kapangyarihang ito ay naglabas ng isang utos, ang mga tagasunod na ito ay walang kondisyon na susunod sa mga utos. Sa normal na mga pangyayari, ang Five Poison Divine Sect ay hindi maglalabas ng ganoong kautusan. Tila sa pagkakataong ito, gagawin nila itong malaking bagay. Pinipilit talaga nila ang mga tagasunod na maging mga sakripisyo. Sa mahina, nakaramdam si Yezuan ng kaba. Dahil ang Five Poison Realm at ang 100 Beast Region ay magkaaway, ang pagpilit ng napakaraming sakripisyo sa pagkakataong ito ay maaaring i-target ang 100 Beast Region. Kahit na si Yezuan ay isang tao at hindi isang hayop, ang Five Poison Sect na ito ay malinaw na hindi magandang bagay. Ang gagawin ni Yezuan mamaya ay palayain ang mga tagasunod na ito. 10 Undying Physique Level 5, 3 Undying Physique Level 6. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Kung noon pa, siguradong matatakot siya sa labas ng kanyang talino. Hindi banggitin ng mga escort na ito, kung nakita siya ng mga sakripisyong ito, malamang na maglalaban sila upang maging unang gawin siyang tagasunod at pagkatapos ay sumali sa pangkat ng pagsasakripisyo. Pero ngayon, hindi na siya natakot. Mahigit sa 30,000 tao, kung papatayin ko silang lahat gamit ang aking kasalukuyang kaharian, maaari kong maabot ang pinakamataas na limitasyon ng layunin ng pagpatay ng 2 beses, tama ba? Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Dati, mayroon siyang 6 na Devour Points, ngunit pagkatapos makipagpalitan ng napakalakas na Nihility Flame Sword Ripple, 4 na puntos na lang ang natitira sa kanya. Ngayon, nakahanap na siya ng paraan para kumita, kaya natural na hindi niya ito pakakawalan. Hindi lamang iyon, ngunit ang Universe Ring sa napakaraming tao ay sapat na para sa kanya upang mag-level up. Ngunit sa oras na ito, ang mata ng pahayag ay biglang tumawid sa ilang mga figure na namumukod tangi sa iba. Ang mga figure na ito ay hindi mula sa Five Poison Beast Tribe, ngunit mula sa Cat Tribe. Tulad ng Fox Tribe, ang Cat Tribe ay ang pinakamalapit na lahi sa mga tao sa mga hayop na tribo. Maliban sa mga tainga ng pusa at buntot ng pusa, hindi sila naiiba sa mga tao. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga pasang ito at ng iba pang mga mananampalataya ay ang lahat ng mga pasang ito ay nakagapos ng mga tanikala. Kakaiba, bakit may mga miyembro ng Cat Tribe? Labis na nagulat si Yezuan, ngunit sa susunod na sandali, isang system notification ang tumunog sa kanyang isipan. Ding, nag-trigger ang host ng Chain Random Mission, ang unang round ng misyon, iligtas ang mga miyembro ng Cat Tribe. Nang marinig ito ni Yezuan, hindi niya maiwasang matigilan. Ang Chain Random Mission ay dumating muli sa wakas. Agad niyang pinalaki ang mga miyembro ng Cat Tribe at nalaman niyang mahigit 20 sila, ngunit dahil sila ay nahalo sa malaking grupo,
hindi niya maramdaman ang kanilang mga kaharian.